Yo, magandang araw mga parikoy. So, nandito na naman yung ating engineer on board para magbigay ng kaunting kaalaman tungkol sa ating mga cylinder head gasket. So, eto mga parikoy, isang main engine ng isang LCT vessel. So, pag-usapan natin mga parikoy kung gaano nga ba kaimportante at ano ang ginagawa ng isang cylinder head gasket patungkol sa ating mga makina. So kung pag-uusapan natin mga pare ko, basic lang itong intindihin, siya na mismo yung gasket sa ating cylinder head. So ibig kong sabihin mga pare ko, yung ating engine block, magkakaroon siya ng cylinder head gasket bago ipapaupo dito yung ating mga cylinder head. At eto na nga mga pare ko, ipapakita ko na sa inyo yung ating mga cylinder head gasket. So mapapansin nyo mga pare ko, yung ating cylinder head gasket is made up of light material. So kapag sinasabi nating light material mga parikoy is gawa siya sa maninipis na bagay kasi nga gasket nga lang yung kanyang ginagampanan. Ngunit may napakalaking bagay siyang gampanin para sa ating cylinder head at saka sa ating engine block. So siya na mismo mga parikoy yung nagbibigay ng airtight seal para hindi makapasok yung iba't ibang medium sa iba't ibang mga butas. So sabihin na natin mga pare ko, meron ditong butas para sa hangin, sa langis, at saka sa tubig. So ito mapapansin nyo mga pare ko, may mga stud bolt yan. So dyan napapaloob or guide na yan mga pare ko para mapasok natin dito yung ating mga cylinder head. So may mga butas dito sa likod mga pare ko, dalawang butas yan. So para yan sa ating langis, dahil yan yung butas para sa ating mga push rod. So kapag push rod yung pinag-uusapan mga pare ko, yan yung dalawang bagay or parang stick na metal na nagtutulak galing sa ating camshaft. Tinutulak yan ng ating cam lobe, itaas yung ating mga push rod para matulak na dito mga pare ko yung ating mga rocker arm, kung saan si rocker arm naman yung nagbubukas ng ating mga barbula, yung ating intake valve at saka yung exhaust valve. So mayroon ding isang butas dito mga pare ko, katulad na yan dito, lalagyanan yan ng ating stud bolt mga pare ko. So may butas dito para sa langis, sa lubrication yan, papunta sa ating mga rocker arm. So mapapansin yan mga pare ko, makikita niyan mamaya, ipapakita ko yan kapag tayo ay naikot. So may dalawang butas dito mga pare ko, mapapansin nyo diretso sa baba. So yan yung fresh water cooling system natin mga pare ko, or jacket water cooling system. So yan yung butas na dinadaanan ng tubig, nagkakaroon ng cooling yan sa likod ng ating mga cylinder liner, kasi nga mainit yung liner mga pare ko dahil sa ating combustion or chain reaction ng ating pagkasunog ng ating diesel. So dito mga pare ko, daanan niya ng tubig para makapasok sa ating engine block. At parehas lang yan mga pare ko sa mga butas dito na nagpapalamig sa ating mga cylinder liner. So ayan mga pare ko, daanan ng tubig yan. So ipapakita ko yan mamaya mga pare ko close up sa ating example para mas makita ninyo ang mga butas na yan. Unang pag-uusapan natin mga pare ko, itong ating water galleries, kung saan gamit sa ating jacket water cooling system. So yung tubig mga pare ko galing sa ilalim ng ating engine block, sa likod ng ating mga cylinder liner, paakyat na yan dito sa ating mga cylinder head. So ayan mga pare ko, isang example ng ating cylinder head na nakapatong sa katabi nito. So dito lulusot yung tubig mga pare ko, palalamigin niya dito yung ating cylinder head. Dahil nga yung ating cylinder head is mainit din yan mga pare ko, since kasama siya sa pressure at saka maximum compression pagdating sa ating power stroke. So ayan, magko-compress na nga yung hangin, iinit sa loob ng ating chamber. So pagsabog niyan mga pare ko, magkakaroon ng apoy sa loob, so iinit pati yung ating cylinder head. So ang ginagawa niyan mga pare ko, pinapalamig nito ng ating jacket water yung ating cylinder head, yung gilid ng ating mga fuel injector, yan yung butas ng ating mga fuel injector or fuel injection valve. So ang trabaho lang ng tubig mga pare ko, pag nakapasok na sa ating cylinder head, is palamigin dito yung buo, yung ating cylinder head, lahat ng bahagi ng cylinder head, basta lang mga pare ko hindi ito hahalo sa ating langis. So once natapos na niyang mapalamig mga pare ko yung ating cylinder head dito, is lulusot na siya sa kabilang bahagi at babalik na yan mga pare ko papunta sa ating mga heat exchanger or kung sasakyan man sa ating mga radiator. So etong butas na ito mga pare ko, mapapansin nyo yan, napakaitim yan kasi nga
langis or lubricating oil yung dumadaan dyan mga parikoy. So ito yan yung kanyang fittings dyan or kanyang pipings, lalabas dito yung langis, yung ating lubricating oil papunta sa ating mga rocker arm assembly, at siya na nga yung magbibigay ng lubrication dito para hindi uminit or kailangang magkaroon ng lubrication yung ating tappet clearance mga parikoy. So etong butas na ito, yan yung sinasabi kong pagkatapos palamigin ng jacket water cooling system yung ating cylinder head, is babalik na siya dito mga parikoy sa ating heat exchanger. At dito naman mga parikoy, may dalawang butas malalaki sa likod na bahagi, is yung ating dadaanan yan ng ating mga langis galing na lubrication sa ating cylinder head, is babagsak dyan yung langis mga parikoy, pabalik yan doon sa ating crankcase. So etong sa gitna yung sinasabi ko kaninang parte ng ating jacket water cooling system. So tubig yung dumadaan dyan mga parikoy. At ito rin yung langis, yung sa gitna nga na lubrication, at sa kabila naman yung sa gitna is yung ating tubig. So yan yung sinasabi ko kanina mga parikoy, na lahat ng butas dito sa ating engine block is nagkakaroon lang ng airtight seal sa tulong ng ating cylinder head gasket. So napakalaking bagay ang ginagampanan ng ating cylinder head gasket mga parikoy. So katulad nito, yung tubig is natalpak dito mga parikoy, or nabutas or napunit dito yung ating mga cylinder head. So yung mga butas na yan, diretso yung tubig papasok sa ating combustion chamber. Ang mangyayari dyan, kapag konting tubig lang is masusunog yung tubig, ilalabas yan sa ating makina, sa ating exhaust stroke. Ang mangyayari yan, masusunog yan sa ating tambucho, lalabas yan as white smoke emission kapag tubig yung sinunog ng ating mga combustion mga parikoy. Since may dalawang liquid mga parikoy na dumadaan or dumadaloy sa loob ng ating makina, yung ating jacket water cooling system at saka yung ating lubricating oil system. So dito mga parikoy, mapapansin nyo maliit na bagay lang yung kanilang separation sa tulong ng ating mga cylinder head gasket. So di pwedeng mapunit yan mga parikoy. For example dito, yung ating mga fresh water cooling system or jacket water cooling system, napunit yung ating cylinder head gasket, diretso ang pasok niya sa loob ng ating combustion chamber. So kapag kaunting tubig lang, gaya ng sinasabi ko kanina, masusunog yan, ilalabas sa ating exhaust stroke by means of white smoke. So kung dito naman mga parikoy, yung ating tubig, papasok yan, mapunit yan, papasok sa ating langis. So ang mangyayari naman, yung ating langis, mahaluan ng tubig yan sa ating crankcase, magre-resulta yan ng ating langis na parang kulay gatas yan mga parikoy. So imbis na itim yung kulay ng ating langis, ang mangyayari dyan parang gatas na nga mga parikoy, parang choco na gatas yung kanyang kulay. So indication yan na yung ating langis is nahaluan ng ating coolant or ng ating jacket water cooling system. So ngayon is tatanggalin natin yung ating cylinder head gasket mga parikoy. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaselan yung mga butas dito. At totoo nga na cylinder head gasket lang yung nagbibigay ng airtight seal sa kanilang separation. So napaka plain ng ating engine block mga parikoy, nagbibigay lang ng kanilang mabisang airtight seal is yung ating mga cylinder head gasket. So kadalasan kapag nagkakaroon tayo ng top overhaul mga parikoy at inangat natin yung ating cylinder head dito, yung ating cylinder head dito sa kanan, is kapag nagbabalik tayo paminsan-minsan kapag may kaunting punit na nga yung ating cylinder head, is minabuti ng papalitan ito ng bago. Dahil nga once ang ating cylinder head mga parikoy magsisimula ng kanyang wear, is tuloy-tuloy na yan habang umiinit yung ating makina. So isa pang example mga parikoy, kapag ka naman yung ating langis or yung ating oil galleries naman sa ating cylinder head gasket yung papasok sa ating combustion chamber, so masusunog ulit yung ating langis mga parikoy, ilalabas yan sa ating exhaust stroke. Ang mangyayari naman parikoy is magkakaroon tayo dito ng blue smoke emission. So lalabas sa ating makina yung parang kulay na bluish na usok or yung parang blue na usok mga parikoy kapag nasinaga nito ng araw. So yan yung indication na nagsusunog na nga ng langis yung ating mga makina mga parikoy. Higit sa lahat mga parikoy, kapag ang copper gasket na ito yung ating hinahawakan ngayon is yung napunit, so papalabas, walang siyang dinaanan ng mga butas sa ating oil galleries at water galleries. So lalabas lang yung hangin dito sa ating gilid ng engine block. So ang mangyayari sa ating makina naman is magkakaroon ng loss compression or papalya dito yung ating makina.
So kapag ang butas naman is copper gasket, papuntang copper gasket sa kabilang chamber, so magkakaroon naman ng misfire sa ating makina, mga parikoy. So papalya pa rin yung ating makina niyan, mga parikoy. So ngayon is ituturo ko lang sa inyo mga parikoy yung ating jacket water cooling system. So magsisimula yung ating fresh water or yung ating coolant dito sa ating heat exchanger or sa ating radiator. So bababa yan mga parikoy papunta sa ating fresh water pump or coolant pump natin. So ayan mga parikoy, bomba yan ng ating fresh water or coolant. So dadaan siya sa bomba mga parikoy, matutulak yung tubig natin dahil sa kanyang pressure. So yung fresh water mga parikoy is dadaan yan patungo dito sa ating lube oil cooler. So papalamigin niya dito mga parikoy yung ating lubricating oil or ating lube oil sa ating system. So dahil napalamig niya mga parikoy, papasok na yung tubig sa loob ng ating engine block. So papalamig niya dito mga parikoy lahat ng ating cylinder liner at saka yung ating engine block. So once na natapos na sa mga parikoy, dahil may pressure, itulak siya pataas sa ating cylinder head. So papasok siya doon mga parikoy sa aking itinuro, at kapag ka napalamig na dito ng buo yung ating cylinder head is lalabas sa butas na ito at babalik na uli mga parikoy papunta sa ating radiator or sa ating heat exchanger. So yan yung tinatawag mga parikoy na closed loop cooling system, yung ating jacket water cooling system. So maraming salamat sa panonood nyo mga parikoy, naway marami kayong natutunan sa ating video tutorial ngayon. At huwag nyong kalimutang mag-comment sa ating comment section mga parikoy kung may gusto kayong idagdag at mga bagay na dapat pa nating pag-usapan. So God bless inyo mga parikoy, and as always, peace.